ang sinasabi ko sa kay Rafi Tima kanina ng GMA. What historical symbolism can you cite where people will gather no matter how many their numbers may be, pero kayang pukawin at muling pag-alabin ang diwang mapagmahal sa bansa at ang diwang palaban para tumindig sa kapangyarihan ng mamamayan at tutulan ang panunumbalik ng pagsakmal ng lagim ng isang diktadurang nagbabantang gamitin ang batas dahil walang bayag na magdeklara ng martial law. Kaya I agree with Brother J.M. Morales. Ang sabi niya, ang pagtitipon na ito ay hindi na nanawagan ng pag-aalsa, kundi ng pagkakaisa. Tama? Ang pagtitipon sa It's a Shrine ay mapayapa at hindi isang armado o marahas na pagbangon ng mamamayan, kundi isang mulat na pagtindig at sama-samang pagkilos na naayon sa garantiya ng batas at sa ating demokrasya, kung saan idinideklara ng ating saligang batas at kinikilala nating lahat at ng ating mga nakaraan na mga kasaysayan at ng ating mga ancestors that the real sovereign power resides with the people. Ang kapangyarihan sa gobyerno at ang pundasyon ng demokrasya ay nakasalalay sa otoridad ng mamamayan. Ang mandato ng gobyerno, isa lang, ang pinakamataas, next to sa pinakamataas na batas. Ano ulit yun? Ang pinakamataas na batas ay saligang batas. At ang pangalawa ay ang batas ng Panginoong Diyos. Mayroong batas na dapat din sundin ng gobyerno. At yun kung bakit nandito tayo sa It's a Shrine. Ano po yun? Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Salus populi est suprema lex. The welfare of the people is the supreme law. Ang kabutihan ng mamamayan sa isang lipunan ay ang pinakamataas na batas na dapat pinapairal at sinusundan ng anumang umiiral na pamahalaan. Tama, hindi? Tama! Yan ang dahilan kung bakit nagtitipon tayo sa It's a Shrine. Maliban pa na dahil sa ating pagtitipon na ito, napukaw ang diwang pagkabayanihan at dumagsa. Sunod-sunod na ang pagtipon-tipon ng tao, pero nauna muna ang mga bottled water at mga sandwiches. Palakpakan natin. Ayun. Lalo na sa sinasabi namin kanina ni Yusek Ben Ranke at nila Brother Oliver at ni Brother JM, ang daluyan ng impormasyon ay hindi na po makikita sa istasyon ng mga TV at sa mga printahan ng periodiko. Nandito na po, direkta sa inyong mga kamay. Ang katotohanan at impormasyon ay dadaloy sa teknolohiyang hawak ng mamamayan. Kaya man nilang barikadahan ang mga kalsada papuntang EDSA, pero ang daloy ng highway of information, they will be never able to barricade. Klaro? Kaya maraming salamat na nandito kayo. Salamat po ating nabigyan ng 2,000 trucks of food and 2,000 mineral water. Sino? Ready na po ang Anonymous. Ay, ang grupo ni Ma'am Yumi ay nagpadala rin ng tubig. At kanina, napakabuti ng mga mamamayang Pilipino sapagkat nang nanawagan tayo, if they cannot come with physical presence sa It's a Shrine ngayong gabi, may pagkakataon pa naman, pero magdala sila ng mga tubig para masustain ang ating enerhiya kahit sa tubig lang, kahit anong brand, basta Galilee Water, at talagang tinupad nila. Maraming salamat po sa nagbigay. Yung anonymous na yun, attorney yun. Abogado pala ang nagpadala ng mga tubig at food packs na tag 2,000 na mga food packs at tubig. So maraming salamat mga kababayan. At si Ka Eric po ay mayroon pang flight maagang maaga pa, so I have to be back again. So ulitin natin. Tinanong ako kanina ng GMA reporter ni Rafi Tima. Sabi niya, Ka Eric, kayo ba ay sigurado na aabot ng mas malaking numero o bilang ng tao ang inyong pagtitipon sa It's a Shrine? Ang sagot ko, direkta rin sa kanya. Hindi po mahalaga ang bilang o numero ng mga tao. Ang mahalaga ay ang aming layunin at ang aming pagkakaisa. At ano po yun? Pagbabago.
pagbabago para sa isang matino at mabuting pamamahala na siyang tinatawag nating Salus Populi est Suprema Lex. The welfare of the people is the supreme law. Ang kabutihan ng taong bayan ang siyang tungkuling batas na dapat ipatupad ng anumang pamahalaan. At ang pangalawang tanong niya, sino ang mga leader? Sabi ko, basta walang buhok, yun ang leader. So ikaw ang leader? Sabi ko, hindi, maraming walang buhok dito. Pero dinugtungan ko, basta walang buhok at kalbo, romantiko yan. Sigurado yan. Biro lang yun. Sabi ko, there is no leader. But we are all volunteering as volunteers and mga vigil crusaders for good governance. So we have no leaders, but all leaders and sectors belong to us. Ayun. So sagot ko sa kanya, so bakit EDSA? Sagot ko sa kanya, pwede naman kahit saan, di ba? Sabi ko sa kanya. But what historical symbolism is there in our country na dalawang beses na pinababa ang mga abusado sa kapangyarihan? Ang una, ang amang diktador na tinatawag nating tuta diktador at pasistang rehimeng Marcos, noong panahon na hindi pa ako ipinapanganak noon, ay nagdeklara siya ng martial law. At inabutan ko na lang at naging bahagi pa ako ng rebelding grupo na lumaban sa gobyerno natin. Saan ba nangyari yun? Dito, sa EDSA area, Ortigas Corner EDSA, bago may tayo ito, 1986. Pangalawa, yun, inabutan ko na yun. Kami ang isa sa mga manunulsol noon. ERAP Resign Movement. 2000, nang lumabas si Chavit Singson at binuking niya ang Wetting Gate Scandal ni ERAP. At nabuking ang kanyang mga Boracay Mansion at iba't ibang mga involvement sa tungpats at sa kanilang mga intelihensya sa wetting operations na binulgar ni Manong Chavit. At ang resulta, nag-people power uli dito sa Pilipinas. Ito ang sinasabi ko sa kay Rafi Tima kanina ng GMA. What historical symbolism can you cite where people will gather no matter how many their numbers may be, pero kayang pukawin at muling pag-alabin ang diwang mapagmahal sa bansa at ang diwang palaban para tumindig sa kapangyarihan ng mamamayan at tutulan ang panunumbalik ng pagsakmal ng lagim ng isang diktadurang nagbabantang gamitin ang batas dahil walang bayag na magdeklara ng martial law kumpara sa kanyang tatay, pero ang kanyang uri ng pamumuno sa esensya at sa substance walang pinagkaiba sa isang abusadong diktador. Minus the declaration of martial law. That is how we describe Mr. Marcos Jr. right now. Correct? Yan ang dahilan kung bakit sa EDSA tayo. Hindi bilang, hindi numero, kundi pagkakaisa at sa loobin ng taong bayan. At ang mahalaga, I see roses tonight. Ang alam ko, Dama de Noche ang humahalimuyak paggabi. But roses are symbol ng ating pagkakaisa. Tawag na gustong makipagkaisa sa atin. At sana po ang mensahe ni Ka-Eric, ang EDSA ay hindi lamang po highway. Ang EDSA ay lunduan at tagpuan ng mga makasaysayang pagbangon, pagtindig at sama-samang pagkilos ng isang napakarangal na lahi, na lahing Pilipino.